Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa gabing ito, no? Bago po may share lang po ako na konti, then ang mag-share po talaga ngayon ay si Pastor Alin, no? Bago po natin umpisahan ang gawain ng Panginoon, I just want to share you, no? Konti lang po. Na pinamagatan ko ng Who is your God? Sino ba ang Diyos na sinasamba mo? Who is your God? Mga ginigiliw. Marami ang nagsasabi, no? Na ang Diyos, iisa lang ang Diyos, pare-parehas ang Diyos. Hindi po pare-parehas ang Diyos na sinasamba natin at sinasamba ng ibang tao. Alam nyo, ang buong mundo may mahigit na 4,000 relihiyon sa buong mundo. May ginodiyos nilang mga kambing, mga kalabaw, mga bagay-bagay na nilikha ng Diyos. Ginodiyos nila yung araw, ginodiyos nila yung isang tao na namatay. Ang dami mga ginigiliw. Kaya ang Diyos na ipapakilala ko sa inyo ay hindi katulad ng Diyos na sinasabi ng mga ibang tao na pare-parehas ang Diyos, mga ginigiliw. No? Alam mo, meron ding Diyos, no? Ng mga tao na lumikha sila ng sarili nilang Diyos sa kanilang kaisipan. May mga taong ang Diyos nila ay kung ano ang priorities nila, kung ano yung ginagawa na nila, much of their time, lahat na ng oras ng kanilang araw ay ginagawa na nila, that is already their God. No, yun na ang pinaka-Diyos nila, mga ginigiliw. If much of your time is taken up with playing games, cellphone, so your God is already your cellphone. Kung ang dinodiyos mo ay isang tao, masyado kang obsessed, lahat na ng oras mo ibinigay mo na sa isang tao, anong ibig sabihin nun? That is idolatry, diba? Ano bang ibig sabihin ng idolatry? Excessive adoration of a person or thing. Kaya nga, sabi niya sa Luke 16, di ba? You cannot serve two masters at the same time. You will despise the other one. Sabi niya, hindi mo pwedeng paglingkuran ng dalawang Diyos because you will despise the other one. Ide-despise at ide-despise mo yung isa. No? Ang ibig kong sabihin dito, mga ginigiliw, yung ginagawa natin ang isang bagay na hindi napaparangalan ang Diyos. Na hindi natin binibigyan ng parangal ang Panginoon. That is already idolatry. Diba yung naglalaro ka na ng cellphone maghapon? Paano yung pagtatrabaho, Pastor? Hindi po yun. Yung napaparangalan ang Panginoon ang sinasabi ko. Kailangan nating magtrabaho because for that benefits us. Diba? Yung paglalaro mo ng cellphone, nakakapag-benefit ba yan sa'yo? Hindi, diba? So, that is already your God. Diba? Yun na yung Diyos mo. Diba? Yung mga tao, other God, yung mga ibang tao, they create their own God in their thinking. Lumikha din sila ng sarili ng Diyos sa kanilang kaisipan. Ano yung Diyos na sinusunod nila? Yung Diyos na sinusunod nila, ganito, diyan ka muna. Kasi ginagawa mo kung ano yung kasalanan, kung ano yung masama, ginagawa mo. Kasi yung Diyos mo, andun lang sa kaisipan mo. Pero kung ang Diyos na sinusunod mo ay ang Diyos na nandito sa salita, natatakot kang gumawa ng kasalanan. Diba? Natatakot kang gumawa ng kasalanan. Diba? Kaya sinasabi ko kanina, dito ako magtatapos para, alam nyo, marami pa sana akong i-share sa inyo. Para
mapakinggan nyo na napakaraming Diyos-Diyosan, di ba? Hindi lang yung nilikha ng kamay ng tao, sinabi ko na, yung nilikha ng kaisipan mo, yung focus mo sa buhay na hindi nakakapag-benefit sa'yo, that is already your God. Kaya sabi niya dito sa Josue 24:14, kaya ngayon, sabi niya, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. 15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos, small letter, ang mga Diyos. So, ibig sabihin, maraming Diyos. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng iyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreo, sumalit na naman na Diyos, na sinasamba dito sa lupaing inyong tirahan. Ngunit, para sa akin, sa aking sambahan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sabi niya po, mga ginigiliw. Kaya, alam nyo, one time na pumunta po kami sa Kalinga, no? I remember to, paulit-ulit ko na testimony ito. There was one time na sinabi ni Daddy sa mga taga doon sa Kalinga, nung nagkaroon kami ng ministry doon, nung siya ay nabigyan ng pagkakataon na magsalita. Your God and my God is different, sabi niya. Kaya nabiglang mga tao, kaya nga sabi ko, iisa lang ang Diyos, sabi nila. Kasi, yung Diyos na pinapaniwalaan nyo, yung naririnig nyo lang. Narinig nyo lang sa inyong ninuno. Pero ang Diyos na ipapakilala ko ngayon sa inyo, sabi ni Dad Fab, ay ang Diyos na nandito sa salita. Because, yun ang sinasabi niya sa John 1:1. In the beginning there was a Word, and the Word was with God, and the Word was God. At iyon ang Diyos na ipinapakilala ng ating ni Daddy sa mga Kalinga. At pinapakilala ko rin sa inyo yung tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang salita na nagkatawang tao. Magandang umaga po. Tinatawagan ko na po si Pastora.